Hindi. Ano na yan? Buhay na yan. Tsaka iba-iba yan eh. Kung hindi yan buhay, paano magkikita yan? Hindi nga gano'n yung sperm eh. Iba yung panig ng religion, sa science. Diba? Iba-iba eh. Kaya kung i-consider mo lahat, parang hindi talaga magkakasundo, diba? Actually, mahirap kasi pag napunta na doon sa moralidad yung diskusyon. Kasi talagang pag moralidad na or religion yung pinag-usapan, Hindi titinag ang simbahan niya. Definitely. Walang patitinag Hindi kahit pipikit yan. sino, di ba? So, parang mahirap. Kaya talagang dapat medyo kailangan, alam mo kung saan mo ihiwalay, tapos alam mo kung kailan papasok yung respetuhin yung ganito, respetuhin yung ganyan. Pero Parang kahapon, kahapon tinate na yung News TV Grand Debate. So, abangan niyo po yan. Malalim yung talakayan. Ganda. Asaran. May mga special guest pa na biglang dumating. So, lumitaw, hindi kailangan talaga yung RH bill dahil nangyayari na ngayon. Okay. Pero ito naman po, wala mang titulong nakataya, puspusan po ang training ni Sarangani Representative Manny Pacquiao sa laban niya kontra RH Bill. At kahapon, nakipagpulong nga si Pacman sa pamunuan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP at pangako niya sa mga obispo habang buhay niyang lalabanan ng RH Bill. Pero marami ang nagtanong, bakit daw kulay purple o lilac ang suot-suot niyang kurbata? Ito kasi ang kulay na napili ng mga pro-RH. At ang sagot naman ng pambansang kamao, wala raw kinalaman ang kurbata na suot niya. Yun raw kasi ang kinanda ng kanyang asawang si Jinky. Ang mahalaga raw ang nasa puso niya at ang kanyang paniniwala. Samantala, dahil aminado gumamit na pala ng pills ang asawa niya si Jinky, tinawag tuloy siyang ipokrito ni Senadora Miriam Santiago. Huwag kang pasukan ito. Eh kung kaming mga senador, hindi kami papasok sa pagbuksing. Pero kung gusto mo, hindi pwede rin. Kung gusto niya, suntukan na lang kami. Yan. Di ba alam ni Senadorang Congressman na si Manny? Kaya isa rin siya sa mga boboto, di ba? Congressman si Manny, so nagbibigay na siya ng... Everyone has a right to be heard. Bakit Kahit na suntukan? congressman nga eh. Diba? Respeto na lang sa kanya-kanyang opinion. Okay, pasadaran natin ang mga maksyong balita sa umaga ito. Narito ang Ronda Reports. Arestado ang isang Chinese national matapos mahuli sa kanya ang kilo-kilong shabu at marijuana na nagkakalaga ng 225 million pesos. Yan po ang Ronda Report ni Dante Perelio. Dante! Yes, Igan, arestado nga ang Chinese national na si William D. sa isinagawang buy-bust operation ng Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Force ng NCRPO. Nakuha sa kanya igang sasakyan ang tinatayang 45 kilo ng hinihinalang shabu at humigit kumulang 1 kilo ng marijuana na may street value na 225 million pesos. Nabawi din sa kanya igan ang 1 million pesos na marked money na ginamit sa operasyon matapos itong tumangging padaanin sa money transfer ang bayaran. Ilang buwan ding minanmanan ng mga operatiba ang sospek igan bago itinasa ang drug deal. Natimbog ang sospek sa kanto ng Remio at Tomas Mapua Street sa Santa Cruz, Maynila, bandang alas 10 kagabi. Yan ang aking Ronda Report mula sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Samantala matapos ang 4 na buwang pagtatago, na-arrest na rin po ang polis na nanghalay umano ng isang tindera sa mismong headquarters ng Manila Police District. Sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa Barangay Masambong, San Francisco del Monte, Quezon City, kahapon nahuli ang suspect na si PO3 Antonio Bautista. Ang kababata niyang si Ray Tulyao na taga-roon din ang nagturo sa kanyang kinaroroonan. Ang kay Tulyao, nagpalipat-lipat daw ng pinagtataguan si Bautista at binalak pa raw na gamitin o gumamit ang pangalan ng isang taong patay na. Ayan siya, oh. Sumanggi naman magbigay ng pahayag ang arestadong pulis. Kaya lang, nakaranas ang ganting tadyak yung kanyang kababata. Na nagkanulong sa kanya. Oh. Ayan po, nasangkot po sa kontrobersya si PO3 Bautista matapos siyang akusahan ng pangahalay ng biktimang inaresto niya noong bisperas ng bagong taon ng kaso Bagansya. Ilabas po ang warrant para sa kanya noong May 7 dahil hindi sumipot sa mga court hearing. Oh, ayun. Hindi naman maaaring makapagpiyasa si Bautista dahil rape po ang kanyang kasong kinakarap at pansamantala siyang nakakulong ngayon sa Manila City Jail. Patay po ang isang bata ng masagasaan nito habang nakikipaghabulan sa tinaguriang killer highway ng bansa. Ang Commonwealth. Commonwealth. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar, kawawa naman yung kalye. Kung ano-anong tawag, wala namang kasalanan yung kalye. Nananahimik yan, Dapat killer bus o killer motorist. Kawawa nga, pero kawawa itong bata, Igan, dahil hindi na muli makakalaro ng kanyang mga kaibigan. Ang 11 anyo sa si Delberto kay Kuya Walang Junior. palaruan dyan?
Oo, ginawang parke itong Commonwealth Avenue Igan, pasado las 2 na madaling araw, nang bawian siya ng buhay matapos masagasaan habang nakikipaghabulan umano sa bahagi ngayon ng Commonwealth Avenue o tinaguri ang Killer Highway. Agad namang sumuko ang driver ng sakyang nakasagasa sa bata. Anya, di raw niya ginusto ang nangyari. Di raw niya sukat akalaing may taong tatawid sa naturang lugar, lalo pat wala naman talagang tawiran dito. Habang nangyari ang investigasyon, Igan, ilang ibang kabataan pa ang namataan naming inaakyat ang railings para lamang makatawid. Ayon sa mga traffic enforcer, mukhang kapabayaan na raw ito ng mga magulang dahil kung responsable raw mga magulang ito, yung mga ganung oras na yon ay dapat daw nasa loob na ng kanilang mga tahanan ang kanilang mga anak. Patuloy ang investigasyon sa mangyayari. Igan? Yan, RH Bill. Yung may mga, baka yan ang gamitin argumento. Ay, maraming salamat, Oscar Roida. Dapat kung ganyan, kasuhan yung magulang, kapabayaan. Kaya nila lumabas ng Oo, bahay. para hindi pa marisan, di ba? Samantala, kahapon sa araw mismo ng cremation ng labi ng journalist at UP professor na si Chit Estelia Simbulan, humarap sa publiko ang misis at kapatid ng bus driver na nakapatay sa kanya. Ipinarating ng mga kaanak ng suspect na si Daniel Espinosa ang lubos na pakikiramay sa mga kaanak ni Simbulan. Abot-abot din ang paghingi nila ng paumanhin. Pero inihayag din nila ang pag-aalala sa kalagayan ng kaanak na suspect, lalo na't may reward sa makapagtuturo sa kinaroroonan nito. Hanggang ngayon daw kasi wala pa rin silang narinig mula kay Daniel. Nasaan ka man, umuwi ka na, parang awa mo na. Takot ko, baka mamaya malaman ko na lang, wala na siya, malaman ko na lang, darating na lang balita na kung saan-saan ko na lang nadampot, na wala na palang buhay. Yun ang nasa isip ko. Kasi mag-ilang araw na kasi hindi nagpapakita sa amin. Bakit naman kayo natatakot na baka mawala siya? Okay, at amazing balita mga kapuso. Muli na namang nagpasikat ang tinaguriang Spider-Man. Inakyat ng Frenchman na si Alain Robert ang tallest building sa bansang Turkey, ang Sapphire, na may taas na 261 meters. Bahagyang nahirapan si Superman kung nasa bandang itaas na bahagi na siya. Dahil madulas daw at may grease ang bintana ng building. Oh my Lord. Buti na lang sa pagkakataong ito, napili niyang gumamit ng tali sa kanyang stand. Hindi tulad dati na mano-mano lang ang pag-akyat niya ng gusali. Pero kahit nahirapan siya ng bahagyan, naakyat pa rin ni Robert ang tuktok ng Sapphire sa loob lamang ng 1 hour and 50 minutes. Naakyat na ni Robert ang mahigit 80 tallest structure sa buong mundo, kabilang ng Eiffel Tower sa Paris, Petronas Tower sa Malaysia, pati na ang pinakamataas na building sa buong mundo, ang Burj Khalifa sa Dubai. Ang asyent ni Spider-Man sa Sapphire may blessing ng mga otoridad doon, kaya hindi siya inaresto sa pagdating niya sa tuktok ng gusali. I was wondering about that kasi nakapag-metali siya eh. So sabi ko, paano siya nakapagtali? Kasi usually, colorum yung pag-akyat niya eh. Oh, may ano, For emergency purposes. For emergency For purposes. every country na pinansukan niya kasing ganyan, wala, lagi siya arestado. Pagkaba niya, arrested. Pero nag-cheer yung mga tao, di ba? So, next, Philippines? Next Ano kaya may Inayahan eh, no? Anyway, samantala proudly Pinoy News naman tayo, guys. Dahil ang galing ng Pinoy, talagang hindi matatawaran. Tulad na lang ni Tani Cantil Sacauye, ang kauna-unahang Chief Justice ng California na may dugong Pinoy. Sa panayam kay New American Media Anchor Odette Alcazaren Keeley, tinalakay ng PhilAm Chief Justice ang kahalagahan ng pagkakaroon ng iba't ibang lahi at background sa mga bumubuo ng korte. Napag-usapan din ang malaking kasong haharapin niya sa Setyembre, ang Proposition No. 8 o ang voter-approved ban sa same-sex marriage. At ipadang po tayo sa Cannes Film Festival sa France. Isang Pinoy din na nagpakita ng galing sa larangan ng filmmaking. Marami ang humanga sa ngayon sikat ng pelikulang Latos, directed by John Paul Siniel, na isang kapuso reporter natin mula sa GMA Davao. Based sa true-to-life story on violence against children ang pelikula.